Magandang araw mga kasabong, ito muli ang inyong lingkod na Attorney Ryan Abrenica para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong ay sasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, ako po ay nagkukondisyon ng aking mga panlabang manok at ang mga ito po ay mga winner ko na po noong buwan po ng December at January, mga nalaban ko po ang ilan dito. Pero napansin ko po na ang mga manok na ito ay medyo humina na po silang pumalo at yung iba ko po na nalaban ay ang layo po sa performance nila noong December at January. Meron po ba kayong pwedeng maitulong sa akin? Okay mga kasabong ha, tandaan ninyo na yung mga manok na yan, siguro stag yan or cock, nung January and February or hanggang kung nalaban niya ng December, siguradong ang ganda pa ng mga balahibo ng mga manok na yan, no? When they were fought January, February, hanggang February, no? So for sure, ang ganda ng balahibo nila. At pag maganda ang balahibo ng isang manok, sila ay maganda rin ang moisture, no? Kasi katatapos lang nilang lumugon, fresh na fresh pa sila. Samantala ngayon, anong buwan na ngayon, no? So yung mga manok para sa akin in the months of May, June, up to now, na magju-July na, mapapansin niyo na ang kanilang mga balahibo ay sobrang dried up na. At pagka dried up na ang balahibo nila, it goes to follow na pati yung moisture ng katawan nila ay hindi na rin ganun kaganda, no? Mapapansin niyo na rin na pag nagda-dry ang balahibo ng inyong mga manok, lumalakas na rin po silang uminom ng tubig kasi nga palugo na sila and they are not feeling well na, no? So mapapansin nyo to talaga mga kasabong, ibang-iba po ang performance talaga ng mga manok ng January, February hanggang February kumpara sa mga nilalaban natin ngayon na halos palugon na at dry na ang kanilang mga balahibo. Ang pinakamalaking factor dyan ay walang iba kundi ang moisture ng kanilang katawan, no? So ulitin ko, if there is no moisture, hindi na maganda rin kasi ang metabolism ng inyong mga manok, no? Yung metabolismo nila, hindi na nila maintindihan. Kasi nga, malapit na silang maglugon, ang kanilang enerhiya, nilalagay na nila para bumagsak na ang kanilang balahibo at para ito'y patubuin. So, hindi na nila yan na ilalagay dun sa mga katangian na kinakailangan para sila ay lumaban, kagaya ng bilis nila, ng lakas nila, kasi hindi na yon ang prioridad ng kanilang katawan. Ang prioridad na ng kanilang katawan ngayon ay iprepara ito para sa kanilang nalalapit na paglugon at nalalapit na pagbuo muli ng kanilang mga balahibo. So ang aking advice sa iyo kasabong, kung halimbawa napansin mo na hindi nakagandahan ng balahibo ng iyong mga manok, ay maaari na natin itong palugunan muna. At kung ikaw naman medyo matigas ang ulo at gusto mo pa rin silang ilaban, kahit dry na ang kanilang mga balahibo, siguraduhan lang na properly hydrated ang iyong manok na malapit na sa lugon bago mo man lamang ito ikonsidera na ikondisyon at ilaban. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Mga kasabong, iniimbitahan ko po kayo sa susunod na Masterclass na gaganapin po sa Pampanga this coming June 25 and 26. At sa susunod na buwan po sa July 30 and 31, doon naman po tayo babalik sa aking resort sa Lapu-Lapu City, Cebu. Cutting Edge and Masterclass #1.